beloved Boss Mike Cervera. Maraming Pilipino ang sumusuporta sa Administrasyong Marcos kumpara sa sinumang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo. Mali. Oo, mali yung pagkakabasa niya. Ha? Sabi rito mga kababayan, mas maraming Pilipino ang sumusuporta sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos kumpara sa nakaraang administrasyon ni Digong. Yun po yun, ha? O, tuloy. Duterte. Ito ang lumabas sa tugon ng masa survey na Ako, yan na yung bagong survey mga kababayan. Talaga namang mas minamahal si Pangulong Bongbong Marcos. Anong sinasabi ni Banat Bay? Na palubog na? Sino ngayon ang palubog mga kababayan? Yung survey na nagsasabi. Yan. isinagawa ng Okta Research kung saan 36% umano na mga Pilipino ang panig sa mga Marcos habang 18% lamang sa mga Duterte at 8% ang pabor sa oposisyon. Kita nyo mga kababayan, napakalayo ng diferensya. Kalahati mga kababayan. Baka nga mali pa yan. Diba? Yan po ang katotohanan na nilamon na talagang etong survey na to mga kababayan nagpapakita na talagang mahal ng mga higit na matitinong Pilipino ang Pangulong Bongbong. Wala na hong iba. Magtataka pa ba kayo riyan? Kita nyo naman ang ginagawa ng Pangulo. Kaya mga kababayan, etong sinasabi ni Banat Bay na palubog na, sila yon. Sila ho yung palubog. Mga kababayan, paano napakatatang at napakabobobo? Di po ba? Ayan, paano ito? Balita, tuloy. Ang survey ay ikinasa mula January 25 hanggang 31. Eto lang ho yan. Ha? January 25 hanggang katapusan, bagong-bago lang yan. Ayon kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, hindi lamang ito labanan ng mga personalidad kundi tungtunggalian umano sa pagitan ng Pilipinas at China. Yan, mga kababayan! Talagang ang mga Pilipino ayaw ng pro-China. Ang mga Pilipino, mga kababayan, gusto yung pinaglalaban ng sariling bansa. Ang mga kumakampi sa mga inchik ay inaayawan ng mga butante. Ang sinasamahan at minamahal at sinusuportahan yung totoong nagmamahal sa kanyang bayan. At nakakitaan yan mga kababayan, nakita yan saan? Sa grupo ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas at kay Pangulong Bongbong Marcos natahasan na nakikipaglaban at pinaglalaban yung ating mga teritoryo. 'Di ba? Si Digong, narinig ninyo? May narinig ba kayo? Ang alam lang labanan ni Digong ay yung kababayan niyang Pilipino. Ang alam niya lang pagbantaan ay yung mga Pilipino. Tanungin niyo siya bakit hindi niya masabihan, o sige, mabiro man lang. Yung mga inchik dyan. Nabiro ba? Napagbantaan ba? Bakit hindi niya magawa? Sa ibang lahi yan. Kasi si Digong, matapang lang, saka kapwa niya Pilipino. Hindi ho yan. Pwede, takot sumagot sa mga ibang lahi, lalo na sa mga inchik. Ganun po, mga kababayan na nangyayari. Di po ba? Si Digong, minumura kapwa Pilipino. Babantaan kapwa Pilipino. Ipapapatay kapwa Pilipino. Pero tignan ninyo. Sa West Philippine Sea, narinig ba ninyo? Sabi nga ultimo utot mga kababayan, hindi nyo marinig Tama ba mga kababayan ko? Salamat naman sa 1.7 likes. Baka gusto nyo pandagdagan. Huwag na kayong mahiya. Inawaan niya na tinututulan ng mga Pinoy ang mga lider na kinokompromiso ang bansa para sa China sa pamamagitan ng pagsuko sa karapatan sa West Philippine Sea. Ako, yari na naman dito yung idol ko na si Marcoleta. Idol, mukhang madadali ka rito. Ayaw ng mga Pilipino. Yung parang pinagtatanggol yung mga inchik tingnan mo, yung mga Pilipino daw, ayon to sa survey, hindi po galing sa akin to. Liliwanagin ko lang ayon po sa survey. Kakatapos lang ho niyan. Paano ngayon to?
paano na tong mga kandidato ng mga pinag-deliver ng suka? Yung mga, team suka na sinusuka. Oh, di ba? O di kaya ay sa pag-angat ng industriya ng Pogo na kontrolado ng interest ng Chinese National. Giit ni Congressman Ortega, humina umano ang posisyon ng Pilipinas sa usapin ng West Philippine Sea, kaya napalawak ng China ang presensya ng militar at hindi pagkilala sa 2016 arbitral ruling. Yan po, binaliwala kasi ni Digong. Ilang beses na natin itong tinalakay. Sa pagbabaliwala ni Digong, humina yung ating yung ating interest dyan. Pinahina ni Digong. Dahil, dangan ba naman na ipamigay niya yan? Pinabigay ho ni Digong yung ating mga teritoryo. Isipin nyo yan. Kayo na ho, balang humusga. Pwede naman palang lumaban. Sabi kasi ng mga Duterte noon, kanilang propaganda, pag hindi ho natin daw binigay, mga kababayan, magkakagera. Kaya yung mga Pilipino naniwala naman. Sabayan pa ng mga vlogger nila na mapanipula. Oh, di ba? Sabi nila, ang galing-galing talaga ni Digong. Oo, talagang naisip niya yun. Biruin ninyo para hindi na ho magkagulot magkagera. Ibigay na lang natin yung teritoryo nating nandyan na pinag-aagawan, Oh, kita nyo yung kadahilan. Oh, di ba, Kicks TV? Ay! Oh, di ba? Yan po mga kababayan Nagagalit tuloy Kailan pinagtanggol ni Kung Marcolita ang China? Yun nga yung isip. Di ko naman sinasabing pinagtanggol niya. Yun ang isip ng taong bayan siya. Sinabi niya na walang West Philippine Sea. Kaya mali yung idol natin Dapat kasi kinakausap ako niyan Para nasasabihan ko kung anong diskarte Di ba? Sayang. Oh, yun. Tuloy. Dagdag pa niya ang katapatan ni dating Pangulong Duterte. Sa China ay hindi lamang Nako, kita mo? Ito pa isa Kicks TV yung idol natin. Dagdag pa daw yung katapatan ni Digong sa China. Ang tanong, bakit sinamahan ng idol nating si Marcoleta? Di ba dapat hindi niya sinasamahan kung hindi siya pro-China? Diba? At tulad natin, sumasang-ayon ba tayo kay Kibulo, kay Digong? Alam naman natin na tapat. Oo, talagang may blood compact na ng ang Digong at si Xi Jinping blood compact tayo nakasaad dito, susulat natin, amin na yung West Philippine Sea hanggang sa pangpang ninyo, amin yan. Ang aming pag-aari hanggang sa beach, hanggang doon sa pangpang. Hanggang doon ang pag-aari namin, Lahat ng may tubig, kung hanggang saan may tubig, amin yan. Putik na yan, tapos sasamahan natin yan. Kaya ang tanong, bakit sumasama itong si Marcoleta kay Digong na alam naman natin na ang katapatan binigay na sa China? Tama po ba mga kababayan? Binigay na ho sa China ang katapatan yan. Hindi na ho sa mga Pilipino, sa ating bansa, ang katapatan ng mga Duterte. Ang katapatan po nila ay pinamigay na, binigay na, pinagkasundo na sa China. Yung po yun. Diba? Yung po yun. Ano pa nga, natin, aasahan natin kay Digong? Wala na ho. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang aawayin niya, kapwa na Pilipino Yun lang ang kaya niya. Yung China, hindi niya ako kayang awayin yan. Dahil nga ho dun sa kasunduan nila. Wala na ho, pinagkasundo na ho niyan, yung sarili niya. Tungkol sa West Philippine Sea dahil pinalawak ating Pangulo. Dagdag pa niya ang katapatan ni dating Pangulong Duterte. Sa China ay hindi lamang tungkol sa West Philippine Sea dahil pinalawig pa ito sa pogo na naging pugad ng krimen, human trafficking at korupsyon. Correct! Kita nyo, hindi lang hudo sa West Philippine Sea. Biruin ninyo, pinapasok yung mga pogo. Samot-saring mga krimen, mga kababayan. O sasabihin na naman, hindi naman, wala namang kinalaman si Digong. Bakit nagtago si Roque? Bakit doon tinira yung kanyang gwapong gwapong di umano'y papa. Di ba?
O, tinago dun eh. Sa Pogo. Di ba dun nakatira yung papa ni Haring Becky? Oh, yun na ho yun eh. Malaking bagay ng yun eh. Hindi na ho natin kailangan pang masyadong palalimin yung pangunawa eh. Talaga namang may kinalaman sa Pogo si Duterte. Oh. Ayun no, mga kababayan ko. So paano yan mga kababayan? Oh, ano pa? Kaya nga mga kababayan, eto etong tao na to maraming nauuto. Kita nyo mga kababayan Kita nyo Ito, tignan nyo. Yung mga nauuto nito, tignan nyo kung paano mga twiran. Opo, tignan nyo kung paano mga twiran ito. O, pasok. Nakita nyo yan? Yan po ang ginagawa nila sa Japan, mga kababayan. Oo, sa Japan po, ito po ang kanilang ginagawa. Tignan nyo ho yung mga kababayan nating nauuto nila riyan. Tatay Digong, gaano natin kamahal ang ating mamamayang Pilipino. Kita nyo, gaano daw kamahal pero pinapatay nila. Mga engot talaga. Na inaapi at inaabuso. Ano? Sino nang ape? Inaapi, inaabuso. Di ba't siya may gawa niyan? Inapi niya. Pinatay niya yung mga mga Pilipino na maliliit. Hindi ba pang-aapi tawag doon, mga kababayan ko? Hindi ba pang-aabuso ang tawag saan? Sa pagpatay ng marami nating kababayan? Ayun naman. Eto pa. Abay, pinangangalandakan pa. Eto pa si Kibuloy. Hindi ba? Pang-aapi. Yung yut-yutin mo lahat ng mga minor de edad na nare-recruit ninyo? Hindi po ba pang-aapit, pang-aabuso yon? Kita nyo mga kababayan ang kahibangan ng mga to. Hibang ang mga ulo nito. Paano ho? Ang mga pinapanood nito, si Maharlika, banat bay Ng mga nasa gobyerno. Kita nyo, isinisi pa. Kasalanan ba ng gobyerno? Yung pagyut-yut ni Kibuloy sa mga kababaihan? Kasalanan ba ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos? Yung napakaraming pinatay na mga ating kababayang mahihirap? Ay, naku mga kababayan ko. Tuloy. Kaya tayo'y magmamarcha, ipapakita natin na tayo'y nagkakaisa. Sige, pakita nyo yung pagkakaisa nyo at katangahan ninyo dyan. Diba? Nakakahiya. Pero nyo, minarcha pa nila yung kanilang katangahan. Magmarcha tayo, ipakita natin ang ating kamangmangan, kabobohan, at katangahan. Marcha, mga tanga! Ganon. Marcha, mga mangmang! Ganon. Marcha, mga bobo! Ganon. Marcha ng mga bobo to. Tuloy. Kagaya na lang halimbawa ng walang awa nila Ito ang rally. at walang makatarungan. Mamaya, nakay Gemma. Lalagay sa kulungan Nakay Gemma, ng wait ating lang. kapatid na walang iba kundi si Pastor Apollo Kibuloy. Kita nyo, sabi nyo, kagaya na lamang ng walang awa na paglalagay sa kulungan ng ating kapatid na si Pastor Kibuloy. Anak ng pating talaga naman. Saan kayo nakakita na kumakampi sa isang manyakis na pastor? Saan kayo nakakita ng matinong tao na ang kanilang pinapanigan ay yung mga nanggahasa, yung mga pumapatay? Saan kayo nakakita ng ganyang kaisipan? Kita nyo mga kababayan ko, kung gaano katanga tong mga to. Masakit man sabihin pero totoo. Mga tangat, mga mangmang talaga tong mga nandito. Eto hoy, mga mga nandun sa Japan at doon nagwawalat nagmamarcha. Paniniwalain nyo yung mga Hapon sa paniniwala nyong katangahan? Anak ng pating naman kayo. Dito, dalhin nyo sa Pilipinas yan. Kayong lahat ng mga nandyan, umuwi kayo. Dito kayo magmarcha at ipanawagan nyo. Sa bagay, mga kababayan. Buti pa sa Japan, kahit papano may bilang. Dito, mga kababayan, yung mga tao, tatatlo lang. Sayang naman. Yung dami nyo yan, dagdag nyo na sa 3. Para naman kahit papano magkatao. Wala na hong tao sa mga rally nila Di ba? Yun nga lang proclamation rally, sabi nga ni Gadon kakaperanggot na lang Kita nyo mga kababayan, Nakakaya, Cosmo Defender, Boy Siglat, Javier Solbior, Angel Fernandez.
Lori Mamawag, Alan Pabia, bahala na kayo. Senador number 53, Kibuloy! Kibuloy! Tamo, pinipraise nila si Kibuloy. Putik! Siya kayo nakakita ng matinong tao na ganyan. Ayun na nga, nakakulong. Bakit? Kasi nga, inaakusahan ng ng samut-sari. Hindi lang isang beses, 2 beses, 3 beses, kundi marami. Sumisigaw na niyut-yut kami ni Kibuloy. Pinilit kaming yut-yutin. Oh, di ba? Oh. Minukbang yung mga bundok namin. Hindi pa nagkasya yung mga bundok. Ha? O abay bumaba pa. Saan? Sa kabukiran. Sa mahalimuyak na kabukiran. Yun! Putik na yan. Hindi nyo ba alam yan? Nako, Diyos ko po. Oh, tuloy. Kibuloy! Oh. Putik na yan. Ay, Diyos ko po. Putik na yan. Isa pa yan si Bato. Tanungin nyo nga kung anong nagawa niya sa Senado. Anak ng mga pinag-aano, no? Ha? Inararo ni Pacquiao ang alin, kabukiran. Ano pinang-araro? Ha? Grabe, no? Yung bundok, mga kababayan, talagang nilamutak eh. Ha? Yung yung kambal na bundok ba? Oh, kita nyo? Talagang gigil na gigil daw eh. Malademonyo daw ang itsura eh. Habang pinapasok eh. Ay, nako, mga kababayan ko. Bahala na kayo dyan. So, sa mga taga-Japan, abay, iuntog nyo yung mga ulo ninyo. Etong mga nandito, iuntog nyo yung mga ulo ninyo kasi mukhang wala ng laman. Pag nabiyak, siksikan nyo. Utak ng baboy, lagay nyo. Utak na yan, oh. Biyakin nyo yung ulo ninyo, tapos tignan ninyo, may utak pa ba? Baka wala na. Oh, kuha kayo. Mumura lang ang utak sa palengke, ha? Sa Japan nga, pinamimigay lang yan, eh. Mamili na kayo. Utak ng aso, utak ng baboy, utak ng baka. Bahala na kayo. Gusto nyo utak ng gorilla para maging kamukha nyo na yung grupo ni Banat pa, mga kababayan ko, napagod na ako. Mag-like naman kayo. So mga kababayan, hanggang dito na lang, ha? Dahil medyo god pa na at may lakad pa ako. Mga kababayan ko, maraming salamat sa pagsamang muli. Ang aking laging sinasabi, huwag nyo pong kakalimutan, ang mag-like, mag-share at mag-subscribe, mga kababayan ko. Alam nyo po ba, mga kababayan? Abay, 1 linggo mahigit, 1 linggo, magwawalong araw, mga kababayan. Abay, meron na po tayong 7,000 mahigit. Opo, mag-8,000 na po yung ating subscriber. Oh, di ba? Maraming salamat po sa mga bagong subscriber, sa mga nag-subscribe, sa mga walang sawa na sumusubaybay, at sa inyo pong lahat, mga minamahal kong kababayan. Opo, ha? Maraming salamat po! Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, lagi nagsasabi, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mantako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.